So yun guys, samahan nyo nga po pala ako sa mga kaganapan ko nung araw ng Sabado. So yun guys, palis ako ng aming purok kasi nga pupunta tayo ng Tarlac. Dahil nga magpa-final practice pa kami ng bench shell kasi nga gaganapin sana yun nung Tuesday or ngayon. Kaso na-move by November na daw. And dyan sa part nun guys is pasakay na ako ng minibus para makapunta na tayo sa Osias kasi nga sa MC Park tayo magpa-practice ng bench shell. And then password guys, nasa Osias na ako niyan and kailangan natin maglakad papunta nga dun sa sakayan ng jeep papunta dun sa MC Park. And yan guys, nakasakay na tayo ng jeep and waiting na lang kami mapuno yan para makaalis na yung jeep. And pagbaba ko guys, bumaba na lang ako sa tapat ng diwa para lakarin ko na nga lang doon papunta sa meeting place namin or kung saan kami magpa-practice ng bench shell. Yan yung nakapit dyan guys is president ng 1B and dyan guys is kausap niya yung kaklase niya kasi kakain ata muna yung kaklase niya. And dyan guys, malapit na ako sa meeting place namin or dun sa pwesto kung saan kami magpa-practice ng bench shell. And yan, kapresko dyan guys kasi yung pwesto namin medyo mainit pa. Paghapon kasi dun palang presko dun sa pinag-practicean namin ng bench shell. And pagliko ko guys is nakita ko agad yung mga kaklase ko and yan, nagchichismis na naman sila and nakita na naman nila na nakatutok ko sa kanila yung camera sa akin at sinabihan nila ako nagbablog. Then guys, nung nainip na kami yan, tignan nyo yung kaklase ko, akala mo kawawang bata dyan na nakaupo kaya tinatawanan na namin siya ng mga kaklase namin. Kala daw nila yung batang namamalimos. Pero wag kayo guys, nagbibiroan lang kami. And then yan guys, si Kmar nilalako namin na patapos na kami and uuwi na kami yan. And that time guys, nagtripan ko siya. Binigyan ko siya ng barya. Di ko alam kung magkano na yung binigay ko sa kanya dyan. And naabot ko sa kanya, nagalit siya sa akin. Pero biruan lang guys yan. Para lang, maging happy naman siya. Kasi kanina pa siya na lonely. And then yan guys, nung pagkadating ng tatlong boys, nakakita ng ice cream yan. Ay, apat sila. Nakakita ng ice cream. Tapos inakit pa kami bumili yan guys. Pinipilit pa kami. Tapos si Jasmine kasi nagkikrave na ng ice cream dyan. And then yan guys, that time nagkasunduan na nga kami na mag-lunch muna kasi nga 11 na din yan, mga 11 na. And akala ko talaga guys, mag-lunch na kami agad dyan. Yun pala hindi. Nagkasunduan pa na pupunta ng Diwa para tignan yung mga arts doon na dinisplay no October 1. Punta pa kami ng Bulwagan yan para tignan yung mga arts. So yan, tamang lakad lang kami. And sa part na yan guys, yan na talaga nagkaayaan na magdiwa. Kaya kasi nga sobrang boring, tas ang init, gusto din namin magpalamig ng konti. So yung next video guys is hindi ako nag-video dyan, yung kaklase ko, kaya panoodin nyo kasi gusto nga daw niya mag-video kaya kinuha niya yung cellphone ko. So guys, pupunta na tayo sa Bulwagan ng Tarlac. Anong masasabi mo sa Tarlac pre? Gaano ba kasaya at mabuhay dito sa Tarlac? Super saya. Super saya, ganun ba? Oo, sobrang saya. Shoutout mo naman si businesswoman Joanne Martinez ng taga saan si Joanne? Taga Perlane. Anong section? Section 1A. Section 1B. Section 1B. Ako po, businesswoman. Businesswoman. Ayan po, naglalakad na kami guys. Support local business, Joanne. Ganyan na mga teacher ng... Diba guys, nag-interview and nag-promote na sila ng business ni Joe. And that time guys is nagkakagulo kami kung saan ba talaga kami pupunta, kung kakain na ba or pupunta pa sa Bulwagan. Pero yung pala yung Bulwagan or yung arts fair nandun pala sa baba, which is ayun yung pinuntahan namin kanina kaya nagtatawanan kami dyan kasi ang init pa guys, as in tirik na tirik yung araw. Kaya yan, bumalik na lang kami dun sa baba para nga pumunta sa Bulwagan or arts fair dun sa may tabi ng Diwa. So yun guys, password yan. Papasok na kami ng Bulwagan or Arts Fair. Diyan guys, pagpasok mo, maglalagin ka muna para in case na may emergency or anumang nangyari, pwede kang tawagan or may nabasag ka man ganyan, pwede ka nilang matawagan. And nagpirma na kami dyan lahat guys. And then yan guys, papasok na kami sa loob and nilaloko kami ng kaklase ko kung paano daw maglakad para wala daw masagi or mabasag. Yan, dinemonstrate niya talaga. And that time guys is nilaloko ako ng kaklase ko. Sabi niya, step binila daw ako ng cutting ko kasi nga magkakaroon kami ng midterm this week guys. So bukas yun. Kaya need daw namin yun pang pagaan daw ng ulo or sakit ng ulo. And then yan guys, tamang lang kami, loko lang kami kay Kuya Joe. Pero guys, lang yun kunya, ang tawag na to, kwento-kwentuhan lang guys. Walang personal lang yan. Kaya pakita ko yung iba't ibang dito, arts guys. Marami yan guys, hindi ko na na-compile lahat kasi masahaba yung video natin. And then, ayan lang, pakita ko lang yung mga konti kung ano ba yung mga arts na meron sa loob. Yan.
Iba't ibang arts yan guys. Tapos may mga description sila sa baba. Ang galing kasi nagagawa nila yan. And after na maglibot and magpicture guys, yan nagkayaan na nga kami na lumabas na para makakain na din kami. And that time guys, hindi pa namin alam kung saan kami kakain. Kaya hindi namin alam kung magkakarinderya ba kami or ano. Kaya that time guys is nag-iisip na kami. Then napagkasunduan nga namin na kila Mike kami kakain, which is malapit daw doon sa MC Park. Pero nang nilakad namin, Diyos ko, ang init, ang layo. Malapit naman siya, kaso nga ang init guys. Tirik yung araw, tas wala kaming payong, ang init. Kaya yan, nagtiis kami. Akala namin talaga as in malapit. Yun pala malayo. Medyo malayo siya guys, promise. Yan, napapansin nyo naman kung gaano katirik yung araw dyan. Yan. Ang init, promise. Yan, sa work na yan, pababa na kami ng kanto dun sa MC Park. Papunta na nga kami kila Mike para makakain. Ang yabang-yabang pa namin dyan guys na magkakanin kami, magluluto kami adobo. Pero tignan nyo sa dulo kung ano yung kinalabasan ng plano ng pagkain namin. Tignan nyo dyan guys. Sa part na to guys, di ko mawari yung kaklase ko. Nung una, nagiging tendera. Nung sunod, naging tagapatayan ng waiting. Hindi namin alam. Baka susunod, magiging conductor na siya dyan. Hindi ko alam. Ano yan, yung nililibang niya kami kasi nga mainit. Para hindi namin niramdam yung init. Kasi nga, sobrang tirik ng araw. Nakita nyo naman sa video ko guys. Yan, nakita nyo na kung anong kakainin namin. Pansit, canton. And nagiging parang na siya, collector ng pamasahe sa TSU. Niloloko namin siya dyan. Diba, bagsak namin pansit canton at itlog. Ayan, nahiya pa kami dyan guys kasi si tita pa yung nagluto kasi nga umalis yung kaklase namin. Syempre nahiya kami pumasok sa bahay nila. And fast forward guys, is nagkasunduan kami or nagkaayan kami na mag milk tea kasi nga ang init. Deserving daw na mag milk tea sa araw na yan kasi yung init. And yan guys, nag-order na kami lahat ng flavor namin and kung ano yung size. And fast forward guys, bumalik na nga kami sa tabi ng MC Park para nga mag-practice kasi nga medyo kompleto na kami. Yung iba talaga hindi pupunta kaya yan. Nag-start na kami dyan na mag-practice and yan, inuna yung mga lalaki para makita kung memorize ba yung benchel mismo. And tinatawanan namin dyan si Mike kasi parang ginagawa niyang rap. Nakita nyo naman sa kinikilos niya, ginagawa niyang kanta. Pinipil niya yung benchel pero pasigaw dapat yun guys, hindi yung parang pakanta na lonely na, slow na, alam mo yun. Yan. Sa part yan guys, patapos na sila and inaayos nga ni Miel yung mga lyrics nila kasi minsan nagkakalituan na siya shuffle kaya yun. And after yun guys, susunod na yung babae. Yan guys, mga babae naman yung nagpa-practice. Lahat naman kami is memorize na yung mga lyrics kaya madali na lang dyan na i-present sa leader namin. And sa part na yan guys is lahat na kami magpa-practice kasama na yung lalaki kaya yan. Kala ko nakikita yung mga klase ko dyan, lalo si bakla. Hindi pala, todo kanta pa kami dyan. Di naman pala siya nakikita sa video ko. Kaya yan, kala ko naman yung final, na siya, show, yun pala hindi. Kaya ang sakit ng lalamunan ko sa part na yun guys. Kasi nga, talagang binirit ko ng kanta para nga masanay na ako. Kasi pag hindi ko sinanay yung boses ko, parang pabebe na. And sa part na yun guys, is natas nga kami na gumawa ng step ng ibang lyrics. Kaya yan, todo gawa kami dyan. Pero madali na ang ginawa namin guys para hindi nga mahirapan yung mga katim namin. Para madali na rin aralin. Kasi nga, nagre-rush kami that time guys. Kasi akala namin talaga ngayon gaganapin yan. Which is October 8. Pero hindi pala. And sa part yan guys, patapos na kami gumawa ng step. And pinapractice na namin para nga maturo na sa mga kasama naming ibang section. And fast forward guys, naturo na namin yung step. Natapos na namin, naka-video na kami yan. Uwian na namin dyan guys. And nakita nyo naman yung kalangitan guys. Ang itim talaga, promise. Naabutan kasi kami talaga dyan ng ulan guys. Kala ko makakasakay na kami ng jeep and minibus dyan. Pero naabutan talaga sa sobrang lakas ng ulan guys. Yan. Yan guys, nasa tapat ka na kami ng diwa. Nakita nyo ang dilim na talaga ng langit. And talagang di na siya pumipavor sa amin. And sa part na yan guys, nakita nyo ang lakas na ng patak ng ambon. And nagmamadali na kami dyan para nga makasakay na sana kami ng jeep. Sa hindi inaasahan, naabutan kami ng malakas na ulan at hangin sa tapat ng TSU. Which is dyan sa paradahan ng jeep. Nakita nyo naman. Hindi kami sumakay ng jeep dyan guys. Kasi nga ang sikip na. Tapos 4 pa kami sasakay. Di may iwan. And fast forward guys yan.
nagpa-video sila para may ebidensya daw sa mga magulang nila na na-stuck kami sa gilid ng TSU. And that time guys is basa na kami. And nakasakay na nga kami ng jeep. Tapos si bakla, bumalik siya dun sa ano namin guys, sa paradahan. Na-shoot daw siya dun sa may butas. And yan guys, nakita nyo nakasakay na ako ng minibus sa tapat ng SM and sinundo na din ako sa kanto. And password guys is kinabukasan yan, nag-general cleaning kami ni ate dun sa kwarto namin. And lilipat na kasi kami ulit sa guys, Serona. Hindi na kami mag-apartment and yan. Todo linis na nga ang person para okay na sa susunod na araw. And password guys is punta nga kami sa palengke para nga magtingin ng linoleum or yung pang up sa side kasi nga papalitan na namin para maayos tignan dun sa kwarto. And yan guys, papasok na nga kami ng palengke ni ate. At yan guys, nandyan na kami sa pagbibilan namin ng linoleum and nagtitingin na din sa atin ng design dyan. Pero wala siyang makitang design dyan na maayos. Meron naman pero manipis. Pero ayan pa din yung kinuha namin yung nasa stock nila sa likod nung nasa stock place nila yan guys. Kaya yan, bumili kami ng 6 yards na mantil. And password guys, bumili ako ng tubig dyan ni Sayden, which is yung pamangkin ko nga. Kasi nga, nagpabili si kuya kasi ubos na daw yung tubig niya. Yan guys, fast forward, pauwi na nga kami dun sa bahay and malapit na lang kami niyan guys para pag uwi namin is magkakabit na nga kami ng linoleum or magmamap muna kami para mas mawala yung amoy nung dating linoleum kasi nga mabaho pag yung naglagay ng linoleum kasi nga nagbabasa yun guys. And yan guys, malapit na kami niyan and fast forward na sa bahay na nga kami guys and papasok ko na dyan yung linoleum na binili namin ni ate. And yan guys, nagmap na agad si ate para matapos na nga kami kaagad. And kinahapon guys, pagkagising namin or pagkagising ko kasi nga napagod sa paglilinis, bumili ako ng pansit canton and nagluto din ako ng french fries para sa agahan namin nila ate. Ay agahan, meriendahan namin nila ate. O diba nalulutang na din ako and ayan si Aweng. And yan guys, nilak ko si Darwin dyan tsaka si Sandra. Tapos sabi ko mag-hi siya. Ayaw niya, nahiya si person. After namin magmerienda guys is nagkasunduan nga si ma'am at kuya na maglagay na ng parol para daw dama na ang Pasko. Pero hindi ko dama ang Pasko kasi huy, wag ganun. Nakita niyo guys, kinuha nga ng pamangkin ko and nanggugulo pa din siya dyan sa park na yan. And yan guys, malapit nang matapos sila mama. And thank you for watching guys and sana lagi kayong sumuporta sa akin at wag magsawa. Bye-bye!